Habang tumatagal ay lalong lumalala at naghihirap ang Pilipinas dahil sa nangyayaring gulo sa ating bansa. Magmula sa corruption ng flood control, West Philippine Sea at sa South China Sea issue, gera sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika at pagsagip sa mga OFW na hanggang ngayon ay nandoon pa rin at hindi pa naaaksyonan. Kasabay ng epekto ng gerang ito ay pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin na nagpapahirap sa pamumuhay ng ating mga kababayan na habang nagpapatuloy ang mga ito, ay unti-unti nang nakikita ng taong bayan ang resulta ng pagpapatakbo ng kasalukuyan gobyerno ngayon na nagpapakita ang mga politikong nakaupo sa pwesto magmula noon hanggang ngayon ay walang pagmamahal sa bayan kundi ang politika at kapangyarihan ang layunin ng mga ito sa bayan at hindi ang taong bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan upang tulungan ang bansa na lugmok sa kahirapan at bulok na sistema na ayaw ng pagbabago. Na lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa kawalan ng pag-aksyon, na lalo pang nadadagdagan ang problema ng bansa sa kahirapan at batas na sila ang nasusunod at hindi ang taong bayan na dapat nilang kinakampihan at hindi ang mga politikong kanilang kaalyado lamang na makikita nyo naman at nararamdaman ang galawan ng mga ito. Ang malaking perang nawala sa kaban ng bayan ay ginamit nila sa pangsariling interes sa politika at kapangyarihan upang manatili sa pwesto at tanggalin ang sino mang hadlang sa kanilang pinaplano. Kung inyong mapapansin ang mga testigo, palang ay mahahalata nyo. Pag ang testigo ay hawak nila nakatakip ang mga mukha nito at sila pa ang karaniwang sumasagot sa mga tanong ng kapwa nila senador. Kapag ang testigo ay laban sa mga politikong konektado sa malaking korupsyon na nagpapakita ng mukha sa taong bayan na nagsasalaysay ng katotohanan, lalo na't sila ang tinatamaan. Ito ang kanilang iniipit, kinakasuhan at pinipigilan sa halip ayusin at imbestigahan ang itinuturo nilang may kagagawan sila pa ang lumalabas na may kasinungalingan. May sabida, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito at very alarming itong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag yung itinuturo? Ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. I-interviewin kayo, patatawag kayo, imbestigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi nga namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, intent crime to Wala namang kaso to mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Pero with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon
normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts. Lahat. Yes. Sila ang nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Ito po sa NBI. No? Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang iimbestigan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang hindi ata tama. So, hindi po maniwala. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, no? Ganito yung sinasabi mong proseso kasi, you file a complaint. Nag-aalig ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kokontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Tama. Ikaw ang magdefensa. Ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasinungalingan. Ito, walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung nag-complaint. Hindi po ganun yun. You're questioning the process, sir. Yes, the process. Kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba? Are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad eh. Kundi pa namin nakahon ni Kong Mike eh, kung ipatatawag nila o hindi. Pwede pa naman yun, ang pinatawag mo yung nag-complaint. Sinong paano yan? Ay, sorry partner. Sa ito sa nagbibigay ng dahilan na unti-unti nang nawawala ng tiwala ang taong bayan sa galawan ng mga politikong ito sa kasalukuyang gobyerno. Hanggat sila ang nasa kapangyarihan, patuloy nating mararanasan ang kahirapan at bulok na sistema ng mga lumang politikong nagpapatakbo ng gobyerno. Dahil ang pondong nawala ay ginamit nila sa mga politikong nasusuhulan ng malaking halaga at ilang sangay ng pamahalaan na sila ang pagtakpan, kaya buksan ang iyong isipan sa mga nangyayari. Kung patuloy na magkakaganito ang ating bansa na walang pagbabago at pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga lumang politiko na ayaw ng pagbabago, mahirap maging Pilipino sa kanilang pagpapatakbo. Hanggat hindi nawawala at napapalitan ang nagpapahirap sa taong bayan, hindi na natin makakamit ang pagbabago at pag-unlad ng isang maayos na sistema ng pagpapatakbo ng ating bansa kung sila ang mananatili sa kapangyarihan na halos karamihan sa kanila ay magkakakonektado sa iisang layunin. Sa politika at kapangyarihan na hindi para sa taong bayan na dapat na kanilang inuuna at pinagsisilbihan at hindi ang kaban ng bayan. Ito po ang Mark My Channel na patuloy na nagpapaalala na maging matalino sa mga nangyayari. Mag-subscribe na sa aking channel. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.